Tingnan ko mistiso ko. Ayan mga kandero. May dala siyang dalawang inay. Hindi ka diretso yung isa pa. Ayan mga kanter, good morning mga kanter. Andito tayo sa spot. Diyan tayo aakyat mga kanter. Diyan sa itong gubat mga kanter. Literal na gubat talaga mga kanter. Yung oras natin mga kanter ay ano pa. Ayan mga kanter, kita ba? 4:21 ng umaga mga kanter. Bali dyan tayo dadaan, paakyat. Bali nandito tayo sa baba ng gubat. Bundok to mga kanter. May daanan dito. Doon sa pinaka tuktok may labuyo dyan doon na titilaok ng gabi pa. Mga 4:30 titilaok yun. Malapit lang. Sige mga kanter, stay tuned lang mga kanter. Aakit na tayo mga kanter. Dami mga palakang gubat dito mga kanter. Baka sakaling maka-jackpot naman tayo mga kanter. Pang ulam na mga kanter. Stay tuned mga kanter. Malalaki yung mga puno dito mga kanter. Yung mga kanter, medyo masukal na gubat ito mga kanter. At saka sobrang tarik din. Diyan sa taas yung target natin mga kanter. Mga kanter, stay tuned lang. Andiyan sa taas mga kanter.
Diyan siya kanina mga kanter. Lumipad dito. Buti hindi tayo napansin. Kaya pinatukan na natin. Yung babae niyang kasama, no? Meron pa pala mga kasama mga kanter. Nasali natin yung lalaki. Malaki siguro to. Tingin ko mistiso ito. Ayan mga kantero. May dala siyang dalawang inahin. Lumipad diretso yung isa pagputok. Ang laki mga kanter. Medyo natagalan tayo sa pagtira kasi hindi makita yung wala tayong simpo. Hindi natin siya agad na nakita. Ang taba mga kanter. Tingin ko ano to, mistiso na siguro to mga kanter. Ang laki. Ayan o. Ang laki niya mga kanter. Yung lawi niya mga kanter. Ayan, ang haba na. Tsaka yung tahib niya. Ayan. Grabe nakahaba mga kanter. Ayun, nasa kabila mga kanter. Tilaok ng tilaok. Bali, didikitan natin yan. Tapos, pag napansin niya tayo, kasi maliwanag na, hayaan na natin. Tapos, babalikan natin sa susunod na araw. Ganyan lang yung diskarte ko dito mga kanter. Sa paghahunting ng mga labuyo. Ay, mga kanter. Diyan lang sa puno ng kawayan. Diyan natin sinira. Ang laki mga kanter. Mistiso to mga kanter. Ang laki. Pataluin lang natin yung dugo ni mga kanter. Yun o, tilaok na tilaok din sa kabila mga kanter.
Mga kanter. Pula. Pulang basag. Okay mga kanter. Stay tuned lang. Ayan. Ating ginamit. Iba talaga tumama mga kanter. Ayan o. Isang putok lang. Laglag ka agad mga kanter o. Ang lakas. Bali, pupuntahan natin yung kabila mga kanter. Didikita natin. Alamin natin kung saan ba siya natutulog. Tapos sa susunod na araw babalikan natin. Si mga kanter, stay tuned. Yan mga kanter. Yan. Yung gumaganon. Yan yung huni ng brown kukodab yata yun. Yung punay ay hindi. Yung manukon sa amin mga kanter. Tawag yan mga manukon. Yan o. Malalaki yan mga kanter. Parang kalapati yung laki niya. Pula yan. Pula ang balayibo niyan. Pula na yung pagka brown. Pakicomment yung mga kanter kung anong tunog yan mga kanter. Parang basta manukon ang tawag din sa amin ito mga kanter. Bilong yan sa dove. Dove bird. Pero hindi ko lang kung ano yan. Brown dove. Kukodab. Ano ba yan? Ano yan? Hindi ko alam talaga. Ayan mga kanter. Ang dami mga alimukon dito mga kanter. Kaya lang hindi tayo nang tinira ng mga ibon. Sayang yung ating bala pag tumira lang tayo sa ibon. Maliliit kasi yan. Pero dati naninira talaga ako ng mga alimukon mga kanter. Ngayon lang ay hindi na. Talagang labuyo ang talaga yung hinahunting ko. Bali yung tila ko kanina mga kanter na isa andun sa taas. Hindi ko na dinikitan. Baka mabulyaso lang. At papansin tayo hindi yan babalik sa kanyang tulugan. Kaya yan, hayaan na natin. Pero alam na natin yan kung saan siya tutulog. Babalikan natin yan sa susunod na araw. Yung daanan dito mga kanter. Puro bato. Yan mga kanter. Pero may mga tanim din dito na mga niyog mga kanter. Dito tayo dumaan kanina. Pinahirapan tayo sa pagdaan dito kanina mga kanter. Ang tarik oh. Parang hindi daanan to ng tao. Ano pa lang? Alas 5:20 pa lang mga kanter. 5:30. Gago, ang tarik ito. Oh. Dito tayo guwapang kanina mga kanter. Daanan to ng tubig pag umuulan, yung baha. Naku, baka madulas tayo dito. Kanina doon tayo sa baba. Tapos kung maripas tayo, hindi tayo dito dumaan. Doon tayo sa giliran. Tapos doon natin tinira yung labuyo. Si mga kanter, stay tuned lang. Huwag muna tayong mabidyo baka naglag tayo dito. Ang hirap. Ayan mga kanter. Maliwanag na talaga. Pababa pa tayo mga kanter. Andito tayo sa taas. Diyan tayo bababa mga kanter. Bali dito tayo kanina mga kanter sa taas. Diyan. Sa pinakataas. Ganito talaga yung hirap pag naghunt ng labuyo mga kanter. Talagang aakyatin mo pa sa bundok. Susuot ka sa mga masusukal na gubat. Pero worth it naman mga kanter. Pag nakadali ka kahit isa lang jackpot na yan. Libre pang ulam na talaga mga kanter. Dito ay may daanan mga kanter. Ganina mga 4:30 dito tayo dumaan. Madilim pa yung pagdaan natin dito. Sobrang tarik mga kanter. Ayan. Dito sa ilalim ng gubat tayo dadaan. Ayan o. Pero hindi naman masyadong talagang napakasukal mga kanter. May daanan naman. Kasi sa taas may sakahan na yan. May nagtatanim na ng mga saging, niyog. Kaya yung mga labuyo doon sila kumakain sa mga sakahan ng saging at saka mga niyog. Kaya yun, matataba yung mga labuyo dito sa amin mga kanter. Hindi kasi sila gutom. Marami yung mga pagkain nila. Yung ano naman, tinira nating laki kanina mga kanter. Siyempre, mawawalan yun ng kasama yung mga babae na, yung mga inahin. Wala nang lalaki. Bababa yan dito sa baba. Tapos, magpapabreeding sila ng mga Bisaya na manok. Kaya yun, yung sisiw nila ay mistiso na. Malalaki na. Ganyan yung mga behavior ng mga labuyo dito sa amin. Pagpansin nilang walang lalaki, tapos breeding season, bababa yan. Magpapabreed yan ng mga manok bahay. Yung mga Bisaya na manok dito sa amin.
Kung sa Maynila ay manok Tagalog siguro yan tawag dyan. Dito sa amin Mindanao, Bisaya kasi. Yan mga ka-hunter. Doon pa, malayo pa tayo. Doon sa pinaka, yan o. Doon tayo mga ka-hunter. Ganito talaga ang hirap mga ka-hunter. Pero sulit naman mga ka-hunter pag nakadali ka. Kahit isa, pero hindi talaga sa lahat ng lakad ko or punta ko makakadali talaga. Hindi yun. Mali yung iniisip nila na taga punta mo ng spot makakadali or makakahuli ka. Hindi yun mga ka-hunter. Depende yun sa diskarte. Yung mga strategy mo. Ganun yun. Sa akin ano yan. Pag sinundan ko tapos maliwanag na, masyadong maliwanag at tingin ko mahahalataan ako, hindi ko na yan lalapitan para hindi yan mabubulyaso. Tapos alamin ko lang kung saan sila nakabatog o yung saan puno sila natutulog. Tapos babalikan ko pagkalipas na ilang araw. Ganun yung mga technique natin mga ka-hunter. Ganun yung diskarte ko sa panghuli ng mga labuyo. Kasi pag binulyaso mo na sila, yung karakter talaga ng mga labuyo mga ka-hunter, pag nabulyaso mo, hindi yan babalik sa tinutulugan nila. Ganun sila mga ka-hunter. Sobrang ilap. May ilap talaga yan. Ayan mga ka-hunter. Ito yung nadali natin. Tignan niyo kung gaano kahaba yung lawi niya. Ayan. Ang haba na ng lawi niya. Saka yung tahib niya. Tignan niyo. Ang haba na rin ng tahib niya mga ka-hunter. Ayun o. Matador to sa amin ng mga ganitong klaseng labuyo mga ka-hunter. Tinatawag to sa amin na matador. Yung mga matatanda ng nalabuyo. Hindi to lalapit sa iyong mga katiyan. Yan mga ka-hunter. Ayan mga ka-hunter. Mukhang dito na lang tayo magtatapos sa ating mga hunting adventure ngayon. Sa susunod ulit. Siyempre kung nagustuhan mo itong ating hunting adventure, huwag kalimutan mag-subscribe. Tsaka pakihit mo rin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video kagaya po nito. Alright mga ka-hunter, mantap.